Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. Meron na naman tayong pag-uusapan na regarding sa paranormal may nag-send sa akin ng ng video. Ito yung nagpapasayaw ng paper doll, alam niyo 'yon. Natatandaan ko 'to dati eh. Natatandaan ko 'to. Parang na MGB na rin ito before. Well, naikwento sa akin ng kuya ko baka sabihin nyo, naabutan ko pa yung magandang gabi bayan eh. Di ba parang napanood ko na to before sa YouTube din na fascinated ako dito. Yung nagpapasayaw. Ito ay sa Siquijor, di ba? Kilala ang Siquijor na yung, di ba dyan yung may mga kula, may mga barang, may mga black magic. Di ba? So ina-assume na itong pagpapasayaw ng paper doll ay totoo. Isa ito sa mga maituturing na klasikong kwento na kumiliti at humamon sa pangunawa ng marami. Ang diumano paggamit ng kakaibang karunungan o mahika para mapasayaw kahit wala ritong may hawak ang mga manikang papel. Ito ang binansagang dancing paper dolls ng Siquijor. Kamusta na kaya ang mga gumagawa nito? Dito ba yung yung kung saan si Ann Curtis? Yung parang naglambitin siya na nakabikini. Dito ba yun? Nagtungo ang aming team sa Siquijor, kung saan nalaman nilang may 3 lalaki doon na may kakayahan daw na pasayawin ang mga papel. Natunto ng aming team ang 54 anyos na si Mang Vicente, kilala ritong mananambal o albularyo. Bali-balita rito, may espesyal daw talaga siyang kakayahan na magpagaling kahit na yung mga nag-aagaw buhay. Katong di babaeng anhin. Kita nyo? Kahit sa reenactment, kayang gawin ng ng GMA eh. Tingnan mo. Yung mga Oh, di ba? Sa reenactment. nag-aagaw buhay. Katong di babaeng anhin rin kaniha. Ang iyang apo to sa ospital namatay ang iyang bata. Gikuha mo ko dali akong giadtuan dito. Nabuhay akong gikuan-kuan dasalan. Isa raw sa makapagpapatunay nito ang apo ni Lola Henedida. Kami diri kay gapatambal mi sa manghod niya sa akong apong usaba kay dito nadala sa Siquijor. Mamalatay dun unta ng iyaang manghod. Si Tatay Vicente ang nagligtas daw. Naabutan ng aming team si Lola Henedida na ipinapagamot naman ang isa pa niyang apo. Kung ipatanaw ni tatay ang iyang palad, ang iyang manghod na pagkaron gasakit Dahil sa Ang ano sabi? na ipinapagamot naman ang isa pa niyang apo. kung Ipinatingin ko kay tatay ang kanyang palad. ang iyang palad, ang iyang Dahil ang nakakabata niyang kapatid nagkasakit na naman. pagkaron gasakit magsakit kanunay. Ang pinaniniwalaang sumpa na nakuha raw ni Gia, kung kanilang tawagin dito, buwayahon, kung saan ang tunay na nagdurusa ang susunod na kapatid na napagpapasahan daw ng sakit. Mamang ngunay og mga Kinakain niya ang bunso niya, kaya nagkakasakit. What do you mean kinakain? manghod. Ngunay yun siya niyag kuan mo na magsakit. Nakuan niya Nakuha niya ang buwaya dati pa noong pagkasilang sa kanya. buaya daan may pagkatao ba. Ang weird naman nun. Ano ba yung buwaya na tinutukoy na yan? Ang putlon Kaya puputulin ang buwaya. putulin. Yun nga lang, hindi pa raw maisagawa ni Mang Vicente ang pangontra sa sumpa. Kailangan daw kasing gawin niya ito habang kabilugan ng buwan. Mamay kuan pud sa mga karaan. Yan din ang paniniwala noon ng matatanda. Ito ang kayon. Ay shit. Nagbubunot ng ngipin, bawal ito eh. Ano ba? Pati pa ba naman pagbubunot ng ngipin,
Sa albularyo iaasa. Kapangyarihan, nagsasagawa rin siya ng special tricks. Ang makapal na lubid, pinutol gamit ang itak. Sumpayon ko na eh. Sumpayon. Pagdidikitin niya Pero sa daw. tulong ng black magic, kaya niya itong muling pagdugtong-dugtungin. Ila. Ginagawa ng magician yan eh. Yung magkakat ka ng rope. Bakit hindi nila ipakita yung yung tunay na Lubid, pinutol procedure? gamit ang itak. Sumpayon ko na eh. Sumpayon. Pero sa tulong daw ng black magic, kaya niya itong Tingnan nga natin kung may kung may debunk yan. Feeling ko ginagawa ng magician yan eh. Yung ikakat yung rope. Tingnan natin. Cutting. Pag na-booking ito, wala ka ng credibility. Tingnan natin ha. Kung ginagawa ng mga magician yan. Ito yan oh. Oh. Hindi ito, ibig sabihin, kung yan ay ginagawa mo at sinasabi mong totoo yan, bogus ka. Nanluloko ka ng mga tao. Yung magic naman kasi, hindi naman panluloko ang magic eh. Ang magic ay ginawa yan para para ma-entertain yung mga tao. Okay lang yan, pero yung sasabihin mong totoong power yan at gagamitin mo sa panggagamot, katulad niya no, di ba yan yung ginawa ni tatay? O, ganyan na ganyan yun eh. O, puputulin niya, no? O, pagputol niya, titingnan niya, parang putol. Tapos idudugsong niya, o, buo na uli. O, paano nangyari yon? Ang nangyari, di ba yon, papaganyan ang niya. Pero may putol pa rin eh, no? Pagputol niya, yun. So, iba yun, iba yung, so pagka ginanon niya, buo na. Pero putol pa rin yung bandang dulo, di ba? Nakita nyo yung paano niya ginawa? Yan yung tali. Gaganyanin niya, puputulin niya kunyari. Tapos, di ba, ganyan, nakita mo, dalawa, no? Ang mangyayari, ilulup niya ng papaganyan. Okay. Nakita ko na. Dun ipuputol. Tapos, pag tiningnan mo, akala mo putol siya parehas. Yung pala, naka-loop lang na ganun. Kaya ang mangyayari, ipapagdugsong niya kunyari dito. Tapos pag hinila niya, buo na yung rope. So, magic trick ito. Yung ginagawa ni tatay. Peke! Diba? Tapos palalabasin mo na totoong power yan nasa'yo. Panluloko ito. Diba? Tingnan mo ha. Ganun ang ginawa ni tatay eh. gawa rin siya ng special tricks. Ang makapal na lubid, Puputulin niya. gamit ang itak. Sumpayon ko na eh. Sumpayon. Oh, 'di ba ganyan na ganyan yung trick na ginawa? Magic, kaya niya itong muling pagdugtong-dugtungin. Ila. 'Di ba hindi na pinakita yung dulo? 'Di ba? Same lang yun ng magic trick. Ano ba? Puro trick yung ginagawa. Pero saan nga ba nanggaling ang di manoy kapangyarihan? ni Vicente? Ito, questionable na ito. Questionable na itong trick na to. So, ibig sabihin, itong pagsasayaw ng manika na to, na nandyan sa harap, doon sa unang bahagi ng video niya,
nakikitaan ko na to ng ano eh, nakikitaan ko na ito ng trick ng daya. Kasi kung makikita nyo, na kumiliti at humamon habang sumasayaw, nakita nyo may stick siyang hawak na ginaganon-ganon niya. Meaning, may tali ito dyan. May tali yan dyan. Na nakasabit sa kilikili ng, habang ginaganon niya yung stick, gagalaw yung tali, sasayaw. ng marami. Actually, alam ko na yung trick na yun kung paano ginagawa eh. Ang nagturo sa akin yan si Mr. Katuklas. ito yung video na yun, oh. Ito yung video na reaction video ko sa video. Ay, subscribe kayo kay Mr. Katuklas, ha. Ito yung video. Para hindi sila sumama. At ang sunod kong ginawa ay nagpasayaw ako ng isang manikang papel. Ayan, oh, ganyan na, di ba? Sumasayaw din yung manikang papel niya, no? Oh. Yan yung nire-reaction ko dati eh. Dahil lang. Panoorin natin, ha. Tagal naman sumayaw. Uy, ano nangyari? Gumagawa niyan. Lihim na orasyon. Oh, teka. Masyado naman kayo seryoso eh. Bago ko tapusin yung video ko na to, ay papakita ko sa inyo na ang pagsayaw ng manika na to ay hindi totoo. Maraming daya ang pwedeng gawin kung hindi ito lubos na matutuklasan ng maayos. Kaya ngayon, ay papakita ko sa inyo na ang pagpapasayaw sa manika ay hindi totoo. Panoorin nyo kung paano. Una, nilagyan ko ng tali. Ayun, oh, may tali, oh. 'Di ba? Invisible kasi yung ganyang uri ng tali sa eh. Kaya kung mapapansin nyo dito, pagka ginanon-ganon ng stick yung gilid, sasayaw yan. 'Di ba? So katulad nitong sa KMJS, may tali yan, ginaganon-ganon yung gilid eh. Sasayaw talaga yan. Mga maituturing na klasikong kwento na kumiliti Diba? So, forward tayo dun sa, dito. Ano ba naman ang nangyayari sa atin? ng orasyon bago pasayawin. Wala magkuan, bisang dili mag-prepare kay na naman ang kuan. Minsan wala nang preparasyon kasi meron na. Tsaka napapansin nyo, hindi gagana talaga dito kasi, mga kababayan ko, nasa table siya eh. Wala siyang tamang preparasyon eh. Wag nga ito yung panoorin natin yung kay Sikihor din, pero magandang gabi bayan naman ito. Manikang papel sa pamagitan ng kanyang isip at bulong. Sila na sa dili pa, bago ako magsimula, doon ay papasok ako sa kwarto at meron akong dadasalin at gumagamit ako ng 3 pirasong walis tintin. Bago daw siya mag-start, papasok muna daw siya sa kwarto at magdadasal daw muna. Stick. Iniwanan ni Frank sa labas ng kwarto ang mga manikang papel at ang mga tingting at nagorasyon sa loob ng silid. Matapos ang halos 5 minuto, lumabas ito, nag-concentrate at sinimula na nga ang mahiwagang pagpapagalaw sa mga manikang papel. Napansin nyo, gumaganon siya. Tama yung kasi hindi buo yung hindi buo yung preparasyon eh. Tinan mo ha. Matapos ang halos 5 minuto, lumabas ito, O di ba may ginaganon siya sa kamay niya. concentrate at sinimula na nga ang mahiwagang pagpapagalaw sa mga manikang papel. May minamanipula siya doon sa gilid eh, oh. Kagaya din ni Jess Butalid, mahalaga ang tingting para kay Frank dahilan sa kapangyarihang taglay. Mahalaga yung ting-ting pang pang galaw sa wire. Magamit talaga siya. Hindi ha, bahala kayo kung maniniwala kayo dyan, wala namang problema eh. Maniwala kayo dyan. Pero meron kasing meron naglatag ng explanation kung paano nangyayari eh.
'Di ba? Napapansin nyo, laging nangyayari yan sa lapag ng sahig. Never niyang nagawa yan sa ano ng lamesa, sa taas ng lamesa. Dito kayo yung mga paper dolls. Matindog ang kuya. Wala na siya. Sinigurado ng grupo ng MGB na walang anumang tali na nakakabit sa mga Sure? papel. Umiindayog ito kasabay ng maliliit na Nakikita ko ano to nasa paa niya eh. Nasa paa niya yung tali. Siyempre, kung ipapasuri sa inyo, o tingnan nyo itong papel, walang tali yan. Wala talagang tali. Kasi ang tali nandito sa may paa niya, doon niya isasabit sa, sa manika. Now, pag ipapagawa mo yan ngayon sa ibabaw ng lamesa, hindi niya talaga mapapasayaw yan. tao ng tingting sa sahig na parang sinusunod ang anumang utos ng isipan ni Pang. Di ba? May preparation siyang ginagawa eh. Galing siya sa kwarto eh. Tsaka napapansin mo pag kinukuha niya yung manika, pataas kasi nakasabit sa kilikili yung yung wire. Tamo. Huhugutin niya pataas. Kung HD yung camera mo, makikita mo yung wire nito eh. Oh, nalaglag yung isa, no? Ano yun? Wala ng power yon, nalaglag. Hindi lang sumabit ng maayos. Tsaka, no? Pag kukunin yung manika, hinuhugot nyo talaga sa ilalim. So, balik tayo doon sa kay MJS. 'Di ba? Mini-make sure daw ng ng MGB na walang tali. Wala talagang tali yung manika. Kasi nga ayon kay Mr. Katuklas, yung tali ay nandiyan, sinasabit lang yung manika doon. Yan, kita yung tali, no? Yung tali. At ang manika ay nakatayo pa rin. Kaya yung mga paggalaw, hindi lang sa manika mag-a-apply. Forward natin namin. Yung, 'di ba? Ilaw at sumasayaw. Ito ang dahilan. Dapat ko yung ilaw. Para mas lalo nyo maintindihan. Yung ting-ting, yun yung inaano niya. Ang galing ito video niya, Di ba na-detach yung manika? Dolls. At least natututang nila yan Dolls na to ay naigagalaw ang mga paa at naigagalaw ang mga kamay. Kung mapapansin nyo, ang aking paghahawak ay ganito. Sasabit. Pag pa ako siya, iniipit ko yung kamay at pinasabit ko sa tali. Saka ako sasabayan ng pagpalo. O, papaluin Paano mo. na yun? Yun ang magsisilbing dahilan para sumayaw yung manika. Papakita ko sa inyo. Ayan. Dahil may tali. Ito yung nagiging daya, kaya napapasayaw yung manika. Di ba? Yung ting-ting, habang ginaganon yung ting-ting sa gilid, nandun daw yung power, sabi nung taga Sikihor. Inuulit ko ha, kung maniniwala kayo doon, maniwala kayo doon. Now, itong taga Sikihor naman na na-debunk natin yung unang trick niya sa rope eh. Yung ginugunting yung lubid. May trick reveal nun sa YouTube eh. Kasi yung mga tricks nito luma na. Ngayon dito, Marami raw talaga silang di ba napapansin nyo, nung Charlene ay gumagawa ng ganyan, nakaano din, nung bata pa siya, kasi file itong video na to eh. Lagi sila nakaupo sa sahig. Kasi nga, ang tali niya, nakalagay yan sa paa. Hindi siya nakakapture ng camera. Pero kung feeling ko may naaninag nga ako eh. sasagawa ng dancing paper dolls noon. Yun nga lang. 'Di ba? Palagi siyang nasa sa sahig. Tapos ngayon, i-demonstrate niya sa ibabaw ng lamesa. Hindi talaga gana 'yan.
Pare-pareho na raw nilang itinigil ito. Napansin daw kasi niya na may tila negatibong epekto ang black magic sa kanyang panggagamot. Kung magtambal ka niya, yung kailangan adlaw mo magic na po ka, di kayo makaayaw kuan ba, sinte. Kapag nagmamagic daw siya, hindi na daw gumagaling ang Pero pasyente. sa unang pagkakataon, matapos ang 2 dekada, susubukan daw niya ito muli. Inilabas na niya ang kaisa-isa niyang paper doll na gawa pa raw noong 1980. Inusalan niya ito ng orasyon, ipunesto. Wala, hindi sasayaw yan. Layan niya muna Kasi nasa ibabaw ng lamesa eh. at nung bitawan na niya ito, Bigla sumayaw, ano? kung ang visual artist na si Adrian Bernardo ang tatanungin, ang pagpapagalaw ng mga bagay kahit hindi hinahawakan, maaari raw gawin sa pamagitan ng magic trick. So, nakikita namin possibility na ginawa nila yon, pwedeng sapot ng malaking gagamba. Saka, bakit nagkaroon ng possibility na may thread? Kasi if you're going to watch the video, may kita mo rin doon ilang beses na hinangin yung dal. At may consistency yung connection ng dalawang leeg ng dalawang manika para makita mo na meron talagang thread. Ipinakita ni Adrian kung paano ito ginagawa sa tulong ng tinatawag nilang magic thread. Gamit natin dito is yung tinatawag na invisible thread. Ito yung ginagamit ng mga magician. Dito sa bandang armpit ng doll, dito may ipit yung invisible thread. Kaya pag may mga nagpe-perform ng dancing paper doll, ang unang-unang yung mabibisto sa kanila, hindi yung movement ng paa, kundi yung pinaka-alignment ng neck ng doll. Pag ginawa nyo itong trick na to, usually hindi dapat makikita yung lugar kung saan nakakabit tong invisible thread. Sa nipis ng tali, hindi nga ito rumihistro sa camera. Hindi rin ito napapansin sa personal. Kaya ang paper dolls, mistulang mag-isang gumagalaw. Kasi nandun yung trick eh. Yung hinahampas-hampas yung ano eh. Nagtataka nga ako. Ito kung totoong napapasayaw niya yan gamit ng isip, hindi mo na kailangan na mag-ganon-ganon. Diba? Hindi mo na kailangan magpalo-palo ng ting-ting. Ano lang, pasasayawin mo lang siya. Sige, sumayaw kayo. Pero hindi eh. Kailangan niyang ganun-ganunin para dun pa nga lang booking jersey na siya eh. 'Di ba? Hindi, kung may magmamatigas pa rin kayo na totoo yung dancing paper doll sa Sikuhor, di okay lang. 'Di ba? Hindi ko kinukontra. Maniwala kayo diyan. Kalayaan niyo naman po 'yun. 'Di ba? Pero dito, sino-show dito na nagagawa talaga na may trickery. 'Di ba? Pati doon sa pinanood natin kanina, bakit kailangan may 5 minutong mag-orasyon ka pa, kailangan sa loob pa ng kwarto. Tapos lalabas pa. Tapos laging pagka gagawa ka ng trick na 'yon, laging kailangan nasa sahig. Kasi nga yung paa mo nakaganon eh. Pwedeng nandun yung tali sa paa. Ang gulo na to, mapapansin talaga namin na hindi lumulutang talaga yung paper doll, hindi nakikita yung string. Opo, para talaga siyang totoong lumulutang. At ang gamit ng tingting ay para galawin yung thread. Dahan-dahan. Maging online, may mga video na nagpapaliwanag kung paano pinasasayaw ang paper dolls. Siyempre, ipaninindigan niya yan, di ba? Ni Vicente, wala itong daya. Oras daw na tumugtog ang Di ba, yung ganyan na nga lang. masayang kanta at kusa na raw sumasayaw ang mga manika. Akong magpasayaw ko, dili na ko gamitan og mga materyales. Ang uban, magamit. Wala, tatay sinungaling ka na eh. Kasi yung rope trick mo nga lang kanina, binuking na eh. Di ba? Nabuking na yung rope trick niya eh. Hindi, ganito na lang Hindi, mamaya, kasi nanggagamot din kasi ito si tatay. Di ba? Kasi natin, tapusin muna natin. Materyales. Masinog buhok siguro yung butang anawag dili. Buhok o nylon. Oh, ba't alam mo yung ba't alam mo yung materyales na ginagamit? Sabi niya gano'n. Ako, nagpapasayaw ako, hindi ko ginagamitan ng materyales. Magamit ng materyales. Di ba? Baka nilagyan ng buhok o nylon. Ba't alam mo yung ginagamit? Non-res, ano ba? Ang mananambal na si Vicente, isa sa mga kilalang may kakayahan sa Sikihor na magpasayaw ng mga manikang papel. Bagamat matagal na raw niyang itinigil ito matapos ang 2 dekada, handa na raw siyang subukan itong muli.
Ang kaisa-isa niyang natirang paper doll na gawa pa raw noong 1980, inusalan mo Kaya nga 'di ba na-booking yung rope trick niya kanina kasi matanda na si Kuya luma na 'yon. Kumbaga yung magic na 'yon obsolete na 'yon. Kaya meron na siyang reveal online. niya ng orasyon at saka ipunesto at itinayo. Sa simula, inalalayan niya ang papel. Nung bitawan niya, tumumba lang. Di na gyud sayaw. Di na matumba. Hindi naman kasi ganyan ang pagpapasayaw mo dati eh. Sa ibabaw ng lamesa, hindi ganyan eh. Sa sahig kayo nagpapasayaw eh. Dili na niya siya Hindi na ito sumasayaw kasi matagal ko nang hindi ito ginagawa. Sayaw kay undangan ako. Lugar na akong undangan niyan to. Sayaw ini manika. Hindi sumasayaw yung manika. Kasi manggagamot na ako ngayon. Ayon kay Harley Tizagan, wala pa raw kahit anong ebidensya o patunay ng telekinesis o yung kakayahan na kumontrol ng mga bagay gamit lang ang isip. Pag magpapagalaw ng isang bagay, kailangan may force kang i-apply. The only way na you can do that is nag-a-apply ka ng external force like through a string, through something na nakakonect doon para makapag-apply ka ng tension force. Dito sa Siquijor, kahit pa sa ibang mga probinsya, sinasabing kapag malapit na ang Semana Santa, lumalakas daw ang kapangyarihan ng mga mananambal o albularyo. Totoo man ito o hindi, anumang kakaibang kakayahan, lalo pa ang makapanggamot ng mga karamdaman, magamit sana sa kabutihan lang. Hindi, yung let's say halimbawa, fake yung fake yung manggagamot. For me, feeling ko may tulong din yun eh. Kasi nagiging positive yung yung ginagamot niya. Pero at the same time, syempre ganito Kaya nga ang advice ko, kung maniniwala kayo diyan, let's say may sakit kayo, kung maniniwala kayo diyan, paggamot din kayo sa doktor. Isabay nyo 'yan. Para kasi ito yung magli-lift ng spirit nyo eh, yung spiritual na manggagamot. Palalakasin yung yung pananampalataya nyo eh, na maniniwala talaga kayo na gagaling kayo. At the same time, excuse me, gumagawa ng treatment yung doktor. 'Di ba? Hindi naman totally masama. Ang nagiging masama kasi minsan sinasamantala ng mga ibang manggagamot eh. May mga manggagamot na maniningil ng sobrang mahal, 'di ba? Na kahit na papanggamot na lang sana nung pasyente. Eh dahil mas sila yung pinaniniwalaan, 'di ba? Kaya nga kung akong tatanungin, katulad ng sinabi ko kanina, kung naniniwala kayo, wala namang problema. Ipagsabay nyo. 'Di ba? Tapos yung sa authenticity naman ni tatay, ito lang natin ire-recap lang natin yung ginawa niya. Yung rope trick niya, proven na yun ay magic trick lang talaga. Hindi siya power. Pangalawa, yung yung pagsasayaw ng manika, may explanation kung paano. Tapos now sasabihin nyo yung panggagamot niya totoo. Pwede naman yung panggagamot niya totoo, pero sa dinami-dami nung ginawa niya na may debunk na, nakakatakot ng maniwala. Or hindi nakapanipaniwala. Ito na yung tinatawag na a boy who cried wolf syndrome. 'Di ba na yung kwento ng a boy who cried wolf, 'di ba? Yung bata na pumupunta sa gitna ng maisan tapos sisigaw siya, inaatake ako ng wolf, pupunta yung mga tao, malalaman na niloloko niya lang pala, then gagawin niya uli kinabukasan, pupunta na naman uli yung mga tao, hanggang sa dumating na yung time na totoo na pala siyang inaatake ng wolf, wala nang naniwala sa kanya. 'Di ba? Yun ang mahirap kasi. Ngayon, kung ipipilit nyo na totoo yan at alam nyo sa puso nyo na totoo talaga yan yung ginagawa ni tatay, di go ahead, paniwalaan nyo. 'Di ba? Hindi ko naman kayo pipigilan eh. Basta maniwala lang kayo. Kung katawan nyo naman yan eh.
kung gagastos naman kayo dyan, eh, pera nyo din naman yan, eh, di ba? Pero ako sinasabi ko lang yung totoo. Kung pagagalitan nyo na naman ako dahil sa sinabi ko, sasabihin nyo na naman na kasi may nagsabi pinalalabas ko daw na na marami daw uto-uto kahit hindi naman. 'Di ba? Alam na daw ng mga Pilipino 'yan na fake The fact na kahit na alam mo na fake, na naniwala ka pa rin, nauuto ka pa rin nun. 'Di ba? Pero bahala kayo, no. Pagod na ako na kontrahin kayo isa-isa. Kung gusto nyo magpagamot yan, magpagamot kayo. Kalayaan nyo yan. Ako sinasabi ko lang, siguro naman may kalayaan ako magsabi kung anong gusto kong sabihin. Diba? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.